Usap-usapan na naman dito sa social media ang biruan na ginawa nila dun sa kanilang noontime show. Dun sa pagkakabuga or binugahan ng tubig yung isa sa mga dancer. Halika, makipagbaretesan muna tayo dito. Ewan ko lang sa inyo kung natutuwa pa ba kayo sa kanilang mga biruan dito sa kanilang noontime show. Kasi alam naman natin ang mga host neto is mga komedyante at mga palabiro, kaya sila pinagsama-sama. Ang tanong ko lang, may mga napipikon kaya dito sa kanilang mga biruan behind camera? Kasi kung isipin natin at nakikita naman natin sa social media yung mga kanilang katatawanan, yung kanilang mga punchline, 'di ba? Minsan pag isipin mo parang brutal. Kaya nagtataka ako at nagtatanong, may napipikon kaya sa kanila? At dahil nga isa rito itong naging bagong issue ngayon ni Vice Ganda. Noong nakarang araw, nagkaroon siya ng issue doon sa pagbibiro patungkol sa impyerno at patungkol sa mga kabaklaan doon sa impyerno. Naging usap-usapan din niya sa social media. Marami din ang mga nag-react doon. Pero napapansin ko na parang araw-araw na lang merong issue kay Vice Ganda. Parang siya sa kanya nakapokus ang lahat. Bakit yung sa ibang mga co-host hindi naman nagkakaroon ng issue patungkol sa mga biro? 'Di ba? Napaka iingat, maingat yung mga ibang co-host sa pagbibiro. Parang ayaw nilang ma-open yung iba. Pero ito si Vice Ganda talagang masyadong yung kanya mga biro, mga punchline niya. Medyo, 'di ba? Kaya napapansin ko rin na parang araw-araw na lang na mayroong issue itong si Vice Ganda. At ito nga yung video na yon. Ito yung naging segment nila. Ito yon. Yan yung biruan din yan eh. Nagbibiruan din sila dyan. Yung isang dancer na yan na binugahan or nabugahan ng tubig. Hindi ko alam kung sinasadya o talagang di sinasadya kasi nga biruan. Yan yun. Ang masakit kasi dito, maraming mga audience, harapan ng audience, tapos maraming nag-react dun sa nagawang pagbibiro na yan. Kasi masyado daw parang nakakababa ng pagkatao. Hindi ko lang alam, kasi totoo lang hindi pa naman ako nakapunta dyan sa kanilang show na yan, kaya hindi natin nakikita yung actual na kanilang mga biruan. At saka yung, alam ko kasi may mga video rin na minsan nakikita sila sa behind camera na nagkakamali, nagkakatuwaan kahit wala dun sa, di ba, wala sa stage. Kaya masasabi natin na yung biruan nila masyadong, sabagay sila lang naman, sila lang naman. Siguro kung merong na-involved na ibang tao na audience nila, siguro pwede tayo mag-react. Pero sa ngayon, kasi sila alam na natin ganito sila magbiro, ganyan tong si isa magbiro. Kaya para sa akin parang normal eh. Yung kasi yung sa totoo lang yung biro ng pabubuga ng tubig, meron niya sa mga pelikula di ba? Mapapansin natin yung mga, kunyari, bigla mabubugahan ng tubig, di ba? May mga pa nga, sitcom pa nga dati na ganyan na nagkakabugahan ng tubig, di ba? Nagkatatapunan ng tubig, meron ganun. At meron din, nagkakapaluan, nagkakabatukan, ganyan. Di ba, mas masakit yung bato. Naalala niyo ba yung si Jinky Oda, yung partner ni Ruby Rodriguez dati sa Itbulaga? Isa yun sa mga halimbawa na nagkaroon siya napikon siya dun sa biro ni Bossing na, ewan ko si Bossing ba o si, parang si Joey De Leon. Joey De Leon, may mamalo din yun eh. May mamalo ng dyaryo, ng papel. Parang dinamdam niya. Dinamdam din ni Jinky Oda. Kaya nawala siya sa, sa show na yun. Tsaka lumayo siya sa sa grupo ng TVJ. Kaya nga ang tanong ko, meron din kayang ganun? Meron din kayang ganun sa Meron din kayang nangyari dyan sa noong time show nila Vice Ganda na may napikon? At hindi naman, kahit hindi malas, may napikon ba? Gusto ko malaman. Kasi di ba, masyado rin silang Pero lang, so ikukumpara natin sa TVJ, para sa akin, kasi TVJ ay yung parang doon sila nakilala sa ganung klase ng biro. Ito naman kay Vice Ganda, more on punchline to eh.
more on puro punchline sila, banatan sila ng mga punchline. Yan yung na ano ko dito, magkaiba sila ng iksa ng ano, ng diskarte sa kanilang mga show. Ngayon, naging handsome na ngayon yung ano yung Itbulaga. Kung malalaro nyo pa dati, yung meron din tatlo na madalas masuspended. Kasi, di ba, iba rin yung kanilang mga linyahan doon. Kaya yun ang ganda ko. At isa rin sa mga tanong ko rito, yung censorship. Diba kasi pag may mga censorship, kaya nga sabi ko yung tatlo dati na lagi silang pinapasok ng MTRCB kasi masyadong ano yung biro nila, di ba? Ito kaya yung mga ganito, yung mga ano ba yung pinagpamantayan, ano yung pamantayan ng MTRCB pagdating sa censorship. Yung mga ganon. Kasi alam naman natin na maraming nakakapanood dyan, hindi lang naman matanda, puto pati bata di ba? Nakakapanood dyan. Kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit marami ang nag-react. Kasi siguro, isip nila na maraming mga bata baka gayahin ng bata. Yung mga ganyang klase ng biro, di ba? Alam mo naman sa panahon ngayon. Tapos, yung MTRCB, may action ba sa mga ganitong biro o biro tayo na biro lang? Wala naman dapat ikabahala. Dahil wala namang pangaharas or katuwaan lang talaga, punchline lang. Siguro, abangan lang natin, baka merong niluluto ang MTRCB patungkol sa mga noon-time show na yan. Pagdating sa mga ganyan. Kasi, kung ikukumpara natin ang Itbulaga ngayon sa noon-time show nila, kasi parang mas handsome ngayon yung parang mas gentle na yung sa kabila, sa Itbulaga, kumpara dito nga sa Showtime. Kaya siguro, hindi natin alam kung ano yung magiging action ng management. Kasi, natakalin ako sa management, parang, ano ba to, kasabihan ba nila si Vice, parang gano'n, masyado lang yung mga punchline mo, yung mga biro mo, masyado nang marami nagre-react, sa social media, nagiging mainit ka. May ganun ba? Hindi ko lang alam. Abangan natin. Pero naglabas naman ng public apology si Vice Ganda dyan. Ito, pagbubutihan niya na lang daw, pagbubutihan nila yung kanilang ginagawa, siguro yan. Dahil nga din sa mga reaction, kaya naglabas siya ng ganyang pahayag na maraming di natutuwa. Insensitive, ganyan, sabi niya, sorry daw, humingi siya ng paumanhin. Okay, granted na yan. As long as marunong kang humingi ng sorry, okay daw. Kaysa naman yung parang nagmamalaki ka pa, mahirap naman yun. Kaya susunod na lang, medyo ingat-ingat na lang, lalo na sa mga artista. Di ba, alam naman natin ng mga artista talagang laman niya na social media, ng mga show business, show intriga, di ba, dami niya. Kaya mas magandang mag-ingat sila. Mag-ingat sila dun sa mga kanilang pahayag na binibitawan, sa mga biro, sa mga aksyon, dahil ang camera lagi nakatutok sa kanila. Dahil artista nga di ba? Maling pagkakamali mo yan talaga, issue ka, pag-uusapan ka. Di ba? Yung karamihan naman niya, kahit noon pa naman, yung mga artista kapag nagkaroon ng pagkakamali, intriga, may mga issue, kahit nga behind camera, lalakad ka, may kasama kang lalaki. Chismis, may mga alam mo yung mga pahula-hulaan kung sino, si ganito, nakita ko, sino sa radyo, may mga ganyan mga intriga, naalala ko pa, kung naalala niyo yung mga ganong yung hulaan, C, nagsisimula sa letter C, ganyan, ganyan pa dati, di ba? Kung natatanda niya, pahuhulaan pa kung sino yung nakita, kung sino yung may kasama na yun, kung sino yung jowa, di ba? Kaya, mas maganda maging maingat. Maging maingat sa paglabas ng mga action na gagawin natin. Kasi, ang mga artista ay ehemplo, di ba? Ng kagandahan, pag-uugali. Isa yan kagandahan, tsura, syempre, physical, tapos yung pag-uugali, di ba? Kung paano tayo humarap sa camera, yung kumbaga, may maraming ganun, pag yung host ka, ganyan ka, kasi, pag yung host ko kasi, marami kang pwedeng maging sabihin magaling kang mag-host, maraming pwedeng gumaya sa iyo di ba? Marami kasi pag nag-host ka, talagang meron kang, kumbaga, yung tiwala sa sarili, di ba? Magaling ka, dapat yan. Tapos nakatutok sa iyo camera. Kaya ko ting ingat lang. Yun lamang.